I can't wait sa episode 7. Kasi guys, patapos na yung ano nun eh. Patapos na yung Bianca. Yes po. Caps lock, kailangan. Wait, nawala. Dumudugo yung ano ko. La. May tinanggal akong pimple eh. I-patch mo. Ha? I-patch mo. Wala akong patch. Kaka-order ko lang ulit. Aww. Okay, game. Nabasa mo yung script? Anong script? Ah, yes. Game? Mag-hello ka muna sa kanila. Ay, okay. Nakalimutan ko. Hello sa Andiyan pala sila. sa live, guys. Yes, college era na yung episode 7, Ano guys. nangyari? Hi, Anaya! Ay, nakita ko na yung comment ni Anaya. Sino si Anaya? Asan na si Anaya? Yung anak ni Ate Arlita. Okay. Kasi sabi niya nung last live daw, hindi ko nabasa. Na parang, it's me, Anaya. Ayun o, si Anaya. Hi, Anaya. Okay, game. May games ba ulit? Di tayo sure. Actually, hindi ko siya na-like super check. Ayusin natin, lighting natin. Saan na kaya yung director natin? Simulan na natin. Okay. 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 Okay po. Ay, nakakapas na po. So, Viber. So, hello Hindi sa... ako kakain. Hindi kumain ka. Ano? Anong kakain? Siya, hindi daw siya kakain pag hindi niya ni-repost. Kapag hindi ko ni-repost yung post niya. Hindi pwede, kumain kayo. Pwede ko bang i-forward sa akin yung ano? Okay. Viber po. Kasi yung Viber sa laptop... Pwede hindi dun. Saan? Basta i-forward mo sa kung saan. Wag sa Kasi phone. wala akong Viber. Sa laptop ko kasi i-open. Sa akin din. Kaka-open ko lang din kasi sa laptop eh. Wala. Messenger. Yun. Bianca. Bitin episode 6. I know, right? Bitin ba? Kasi akala ko, yung, di ba ang sabi, episode 6, yun na yung last ng tawag mo dyan, wait lang. Okay lang ba to? Okay na ba to? Ano? So, Like, wait lang, hindi ko natapos yung sentence ko. sige. Hindi, ang sabi, yung episode 6, yun na yung last ng high school. So episode 7, college na, pero meron pang hindi umere sa episode 6, di ba? Mga dulo-dulo. Ha? Mga, like parang last na ng mga scenes sa high school. Yeah. Pero meron pa rin. Akala ko, parang after nung last eksena sa episode 6, si episode 7, biglang, college na. Pero definitely, baka parang mga first, like 1/4 nung baka high school pa. Tapos yung second, yung second part nun, college na agad. Oo.
Baka. So, medyo mahaba-haba din yung college. May iya ka na ba 7? Hindi tayo sure. Huwag mo sabihin. Hindi na sila. Iniisip ko nga kasi nagsushoot lang tayo. Hindi ko na... Kasi guys, yung sa script kasi namin, may specific lang siya ng mga nakalagay na episode. Pero hindi kami sigurado kung anong episode siyang lalabas kasi may mga adjustments. Kasi minsan, ina-adjust nila. So, nika-cut nila. Ini-re-edit. Kasi kunwari, may sequence dapat papalabas siya sa ganung episode. Pero kasi sobrang... Nag-overtime, sobrang haba, ganyan. So, nila. Yep. Okay! So, our live today is called Golden Sing-Along on TikTok. Hindi ko rin mag-gets kung ba't may sing-along dito. Siguro nilagyan na lang para sakto sa S. Golden Sing-Along on TikTok. Host by Wilbert Ross and Bea. Huwag mo na basahin yung cover. Yun doon na sa sa intro na. TikTok live flow. Kamustahan? Okay, number 1, kumustahan. Hi, kamustahan? Hindi yan, yung next page. Next page pa. Okay. Ayun. Ito na yan. Okay na? Okay. Game. Hi mga kabida! Golden Scenery of Tomorrow Episode 6 is now streaming exclusively on Viva One. Kaya ano pang hinihintay niyo, wag na magpahuli sa mga latest Univercada ganaps. Tama ka dyan, Via. Kaya best friend kita eh. Nag-level up na ang mga challenges for this episode and the next few ones. Kaya hold on your best friend as the seat para ma-enjoy ang new episode. Ay, since college na tayo this time, alam mo ba, napasok sa allowance ko ang 1-month subscription for Viva One dahil sobrang affordable niya for its price. Ito may nag-message dyan. Nag-start na ba tayo? Okay, and the next one. Ay, oo nga. Tama ka, Bea. Ikaw na lang mag-subscribe para makatipid ako sa baon. And at least, proud akong hindi ako sa illegal na website nanonood, no? Ayan. Nagtampo pa tuloy ang best friend ko. Kaya kung ako sa inyo, mag-subscribe na kayo sa Viva One for as low as 99 pesos a month. Pwede ka na rin maging premium subscriber if you will avail our 1-year subscription for only 949 pesos. Dahil sa Viva One, bida ka dito. Yes. Okay, next page. Kumustahan? High school days. Ano yung days? Days. Like, days. Alam ko, guys, ano daw yung days? D-A-Z-E. Like, ano yun, diba? Yung like how you look at it, days. Diba? Yep. So, game! Wilbert and Bea will enumerate all the highlights of the first 6 episodes of the series by recalling the biggest and memorable scenes. Kasi mahuhulog kapag binaba ako, guys. Parang may ano yung guest ata natin. Andiyan na ba siya? Mag-comment ka nga, guest. Magkakamustahan na tayo. Wait, okay. Ayan. Comment na siya? Hindi pa siya nag-comment. What's up, guest? Nag-comment, wag na papasukin si Derek. Yung silent supporter niya si Derek. Yes! So, ganyan na si Derek, pero love kami niya ni Derek. Oo naman. Derek pa ba? Yes. Bea, is that your house? Yes. Ikaw. No. Hindi niya house yan. Nasa ibang bahay. Huwag mong kutkutin yung mukha mo. Ginaganon ko lang kasi para maano yung blood. Ano feeling mo, Via? Asa na si... Ano? Si guest. Wala pa si guest. Wala pa. Kasi basahin mo ulit. Basahin mo yung binabasa natin. Saan dito? Yung next page, dun papasok daw si Derek. Ay, ayun na, nakita ko na si Derek. Hoy, papasukin niyo ako. Sorry, Derek. Ito na. Paano ka papapasukin, Derek? Wait, hindi rin ako marunong eh. Wait mo. Isang masabi. Okay. Ayan na, Derek. Wow!
Guys, welcome our director, Direk Victor Villanueva. Hello. Baby face. Hi, Direk. Hello. Good evening. Hello. Paano ba to? Yan. Hi, guys. Yan. So, kilala mo naman si Direk. Yeah. Guys, please welcome our director, Direk Victor. Hi, Bea. Hi, Wilbert. Ayan. Hi, Direk. Paano ba Dahil kay Direk, kaya ganyan kaganda yung napapanood nating lahat. Charot, hindi. Dahil yan sa inyo. Kasi ang galing yung Sa ating lahat. Sa ating lahat. Workmates sa lahat, diba? Si Direk yung captain of the ship talaga kung ano yung magiging itsura ng serye. Pero I mean, pero a big contribution din na ang gagaling yung artista. Di ba? Yes. Ako parang major parang alam mo parang hindi ko na kailangan kayo i-workshop kasi parang kailangan parang ang galing yun parang alam mo yan. So, yun. So, ay, hindi lang pala director, si Direk din pala yung nagkasal sa VR-kin. Kasi sabi Direk din pala yung nagkasal sa VR-kin. Kasi sabi nila father Direk. Talent yun eh. Diba? Talent yun, diba? Kamukha ko lang. Oo. Walang tumitigil ang sarili niya. Siya din kasi magka-cut. Nakalimutan ko. Nakalimutan na walang director. Nakalimutan ko mag-cut. Yan. Okay, saan tayo magsimula, Bea? How well? Ano ba to? Okay, so we will enumerate all the highlights of the first 6 episodes of the series by recalling the biggest or memorable scenes that happened. So how do you think you guys work on your characters given that you will act like on your teens for the first few episodes of the series? So, ano tayo? Favorite highlights of the first 6 episodes? Ako for episode 1. Direct hanggang favorite ko yun, ha? Ganito tayo ka-formal, no? Ganon. May ano tayo. May parang talking points, ganon. Charot. Meron, Direk. Okay. Sige, ka muna, Bea. Ako, Direk, ang ko talaga, top, kasi nasa top ko talaga, yung sa concert. Sa Spain. Oo. Magical yun. Hindi ko in-expect sige, go. Ikaw muna. Kasi di ba wala siyang linya, wala siyang, hindi masyadong marami yung galaw dun sa eksena. Pero, parang kahit nung nababasa ko yung comments direct ng mga nanood, parang yung gusto natin ipa-feel sa kanya, na feel din nila. So, na parang kahit yung pinapanood ko, umiyak din ako. Ganong levels. And when we were shooting that scene, parang parang hindi ako makakat agad kasi parang medyo may na-stuck sa throat ko at medyo paiyak ako nun So parang, nung pagsabi ko, cut, parang gano'n. Hindi ko na-expect, bakit Bakit, hindi makat? Even on the, sa edit, parang sinabi ko, mag-full song na tayo dito na na wala mo ng OBB, gano'n. Kasi ang ganda na eksena Pero wala, parang gusto nila dapat may standard na OBB, gano'n. Kasi parang plano ko noon, parang cinematic na na yung mga credits na while that... oo nga, sabi mo direct, di ba? Na parang sana sa episode 1, walang OBB muna. Na yun sanang entire concert yun. Pero wala management na gano'n decide. So, yun, favorite ko rin yun. Sa akin, yung favorite siguro scene. So far yung umamin ako kay Via. Yung lumuhod ka? Yung lumuhod ako. Bakit? Kasi parang yun yung pinakauna direct na medyo so far yun yung parang nag-trigger ng angst sa buong series na to. Alam mo, that was yun yung pinaka-first, in a way, emotional scene mo, Wilbert, na sinot natin na, natagalan tayo kasi parang, yun nga, puro tayo light scenes, ganun. And then, we went to that na parang, okay, so ito yung pinaka-first natin na emotional scene. So, ayun. Maganda din yun. Like, yung kasi yung parang feel ko direct, yun na yung trigger na parang, oh my God, ito na yung parang magsa-start na yung, alam mo yun? Oo. Kasi yung kay Press kasi, parang
wala pa umabot dun sa parang bigat talaga na naiyakan. So ikaw, Derek, ano yung favorite mo so far? That scene? Lahat ng chaotic Univercada scenes. Mga favorite. Mga yung volleyball, yung kiss ni Yana at ni Sevi, yung mga ganun. Parang nagtatrive kasi ako sa chaos. Parang na-excite ako sa mga ganung eksena na very chaotic. So, ayun. And I think, mga later na scenes, chaotic siya pero na siya eh. Parang very dramatic angst, ganun. Oo, ganun. So, yun. I mean, aside from that, favorite ko itong recent lang ng episode 6, yung sa sayaw nyo. Na Direct ako din. Na sinabi ko, dapat ang mood dito, sila lang yung tao sa mundo. Yun yung sinabi ko sa DOT na parang very fairy tale ang dating. So remember, Bea, yung proper way na ng band na aid. Parang sinabi mo, dapat dito lang si Wilbur nasa tabi para Sabi ko, hindi. I know ganyan sa real life, pero igawin na natin itong fairy tale. Even yung pag-strike ng midnight na may pa-bell sound effect. Sabi ko, di ba, na wag na sila tumingin sa watch. Gawin na natin itong fairy tale na mood. So, ayun. So, yun, parang nung nag-edit, nung nakita ko yung cut, parang, ay, wow, ang ganda nito parang hindi ako yung nag-direct. Actually, ang daming scenes na sabi ko, ay, parang hindi ako nag-direct nito. So, ayun. Ang daming Ha? Usually, mga scene na yun, para sobrang grabe yung shots na kinuha talaga madami. Tapos nakailang takes talaga to make it sure talagang maganda. Oo. And tawag ito, I guess like, ang challenging dito sa sa shoot natin, Bea Wilbert, ang daming malalaking eksena. And at the same time, ang daming guys, when you're shooting, it's always going to be a problem-solving logistical nightmare balagi. Like, pagdating ko, ay, ang liit ng location, ay, ito lang yung talents natin. So parang kailangan mag-improvise paano siya magmukhang maganda, ganon. And at the same time, parang you don't have a lot of time to do a lot of of the shots na kailangan, ganon. So parang ang number one ko talagang consideration sa pag-mount. Confident ako na ma-carry to ng cast ko. Kaya even though like ang konti ng shots ko, na-carry siya sa performances eh. Kaya confident ako doon na ganito lang yung like I don't know kung na-notice yung guys sa mga prom or even sa debut, ang konti lang ng tao. So parang kinagawan ko ng parang na mukha siyang puno pero ma-distract ka lang sa performances ng mga artista, which is ito sila Wilbert, Vea, and sila na rin Heaven, sila Krisha, sila Aubrey, sila Gab. Ang gagaling nila, na game sila sa lahat. Yeah, may nabasa. Siguro direct isang challenge din. Love ko si Nicole. Yes, ano yun, Bea? Parang, hindi, si Wilbert, ikaw mo na may sabihin kayo. Nabasa lang ako nakalagay, sabi ni Christian Pan. 40 plus, kalbo at mayroong 3 kids at wife pero kinikilig sa Via Tarkin. Oh, nabasa ko lang din si Viva Films nandyan. Sabi ni Viva Films, hi Wilbea. Hi Viva Films. Hi Viva Films. Oo, gawan nyo na ng pelikula to. Hi Viva Films. Hi. Gawan nyo na. Ayun, wait. Anyways, so yun, direct, sinasabi ko na isa rin sa mga challenge, siguro para sa akin kapag nag-shoot, is yung, di ba sinushoot natin siya, hindi siya chronological order. Oo. So parang may sinushoot tayo episode 7, episode 6, tapos biglang episode 11, episode 12. So parang hindi pa, kailangan sa imagination pa lang namin pagdaanan yung mga pinagdadaanan namin during that certain episode, the latter episode. So, yun. Yun lang. Parang isa rin yun sa And ang challenging din yan, Bea, kasi ako din parang, paano kaya ang timpla nito kung dumating ka sa episode na to? Yung mga ganon. Yeah. And sometimes may mga details na parang mali ang pagkasabi. So, may times na kailangan natin i-redub para na maging okay yung information. So, may mga ganong challenges in shooting a series na paano mo ma-retain yung yung tone, yung continuity. Ang hirap na ay, may may Clea na ba? Mamaya, pag-usapan natin yan mamaya. Ay! Yan na. Pero parang, yung parang kahapon direct, di ba may scene yung last scene natin na parang, litong-lito ako na parang,
like, hindi ko alam saan nahuhugutin yung, alam mo yun? Kasi hindi ko maintindihan. Well, alam ko yung scene, pero like, yung lines, pati yung parang hindi ko siya maintindihan talaga. Totoo lang, kahapon. Pero, nakita ko yung struggle mo na yun. And, siguro ako humugot na lang ako na, di kasi dapat may na-shoot na kasi ganitong scene na level. Dapat sa ganitong level, mag-iba yung para hindi masyadong monotonous. Like, hindi pare-pareho yung pag-deal namin with stuff, no, Direk? Yeah. Oo. So may ganung na-challenge ko rin yun na parang, nahirapan si Wilbert, pero may panghugutan natin yung naunang na-shoot. So may, ang hirap ng timpla na yun. And proud ako sa iyo, Wilbert, ha. Medyo naano mo na yung mga drama scenes, ha. Kasi ito, fun fact, guys. Si Wilbert, siya, take 2 siya na person. Luluha na yan kapag take 2. Ang problem si Bea, take 1, lumuluha na. Hindi sila nagmamatch. Ay, ganun kami. Kasi guys, parang first take, parang dun pa lang nag-umiipon eh. So, sinasabi ko direct sa take 2 yung yung tight. So, wide mo na sa take 1. Or sa first setup. Si Bea naman, ang request niya sa first setup yung yung tight. Kasi dun na yung niya. Kasi gusto ko, gusto ko, yung as in, yung hindi, yung kumbaga raw, yung first na mararamdaman mo sa scene. Kasi di ba kapag kunwari take 2 na-feel mo na siya nung una. So gusto ko yung parang mako-caught off guard ako dun sa mga emosyon. Yun nga lang. Pero ngayon, buti, di ba ang ginagawa, parang napansin ko ang ginagawa ni Direk, 2 close-up, like 2 takes yung close-up. Oh, may tighter pa. Napansin mo? May tighter Napansin mo na parang may tight, tapos may isang take ulit na tight pa rin. Para kung, tapos parang i-mix, anong tawag doon, Direk, sabi nila Ate Jojo kahapon, na parang i-mix edit, parang ganon, i-intercut ba? Something like that. Oo. I mean, tingnan ko na lang kung ano mag-work sa sa edit ganon. Pero, at least si Wilbert, nakakuha na niya yung take 1 na emotional scene. Yes! Nagulat nga ako, Direk, yung sa sasakyan. Kasi nga, di ba, bilang ako nga, ayoko masyado nagpe-prepare. I mean, nagpe-prepare ako, pero hindi yung parang, like, medyo matagal. Kaya di ba na nasa, sinatid niya ako sa system, sabay kami nagpunta sa system, tapos lumayo siya. Tapos kwentuhan lang tayo. Tapos nasa set na, game na. Pero pagkakita ko sa kanya, hala, ready na siya, wait lang. Alam mo, naalala ko si Jacqueline Jose, yung sa style mo, Bea, na gusto niya kung ano yung first maramdaman. Ayaw niya mag-over-prepare sa character. Ayaw niya... Kasi direct pag nag-over-prepare ako, parang nape-pressure ako. Okay. Sa akin naman, Bea, what if yung ka-eksena mo kulang yung binibigay sa'yo? So mahirap, alam mo yun yung naiisip ko or parang... Hindi, yun na yung ibang usapan na yung kulang yung binibigay sa'yo. Kasi yun talaga, kailangan mo na ng ibang... Gusto ko parang ako, like hindi ko siya iaasa, pero sa atin kasi, feel ko lang ang bilis lang talaga maramdaman ng mga bagay-bagay pag ikaw yung ka-eksena ko. O yung mismong scenes and VR, yung kasi, like 21 days na tayo nagtitaping, alam ko na yung nararamdaman mismo ng character ko. So, ganun. Yeah. Saka nape-pressure ako kapag yung parang feeling ko, direct parang shocks, ang tagal ko na mag-actors queue. Ganyan, wait lang po. Parang ganun. Ganun ba? So, hindi ako masyadong... Kasi parang minsan. Dati. Ay, ngayon, in fairness naman, hindi ko pa naman re-feel yun sa G-SOT. Pero minsan, may time na ganun, na kapag yung sobrang prepare, na nagpe-prepare ako to the... Tapos parang mag-overthink na ako, na parang shocks, ang tagal ko na nag-actors queue, wait lang, napipressure na ako sa mga tao, ganun. Ayun. Kasi kami, kung nag-actors queue, yung artista, parang kami mga soldiers na ready ready parang mag-sniper or how do you call this, parang Totoo. battle ganun. So, parang very tense siya palagi na moment na ganun. Pero, naalala ko yung first emotional yung pag-amin ni Arkin kay Via, yung lumuhod. Na-appreciate ko kayo as actors kasi sinusupport niyo yung each other sa ganun na heavy siya, emotional siya, and then alam mo parang nakita Bea na tinulungan mo si Wilbert and parang I feel
in a way, grateful. Tinuso ko yung mata, direct. Ganun. Charot. Ano, Para lumuha. Kaya parang napaano ko, they're such great workmates. Ganun ako. So, ayun, parang Workmates. Workmates, ganun, di ba? Yun lang naman, di ba? Work lang. Work lang Oo naman, direct. So, yun, appreciate ko na parang, kasi I think, acting is always, two-way street yan receive and give, ganun siya. So, lalo kayo na parang kailangan kayo parang kayo nagva-volleyball palagi on set na sinusupport nyo isa't isa. So, na-appreciate ko yung yung ganyang close relationship nyo as workmates. Ganun. Mm-hmm. Ano rin, parang malaking bagay din direct nung nag-workshop kami kay Ate Ana. 'Di ba, Norbert? Yung parang sinabi niya rin na yung pag like yung sinabi niya that time na kailangan kaya rin nagkaroon ng workshop. It's not just acting lang It's about parang being safe na okay, kahit saan ako dalhin. Parang ganun, na kayang-kaya naming dalhin isa't isa. Parang, di ba no? Yung parang, yun. So parang feeling ko malaking tulong yun sa yun dun sa sinasabi mo direct na we support each other. Ganun. Two-way street siya. Di ba nagtanungan tayo? Nagtanungan kami ni Bea ano makakatulong sa kanya, ano makakatulong sa akin. So alam namin mismo anong gagawin, paano matulungan yung isa't isa sa mga scenes, specific scenes. Meron ako experience way back gumanon yung actor. Direct make me cry. Huh? Ano? Palitan yan, charot. So ano ginawa mo direct? Ha? Ano ginawa mo? The mortal scene of acting, lagyan ng eye mo, ganon. Wait. Diba? Mortal scene yan, diba? Naalala ko yan Parang insult daw yun sa actors wala. Kailangan wala na akong oras. Aww. Anyways, so kamusta ka naman kayo dyan mga chats? So wala kayong magagawa, nandito na ako. Yan. May next question, Bea. Paano? Ano mga? What are your favorite, and halos na-tackle na what are your favorite scenes during the Valeria High days and why? Next. Direk, have you ever, sa ating lahat siguro to, have you ever imagined that Wilbert/Bea can pull off their characters during their high school days? Ang worry ko dyan, nung high school, yung look at the same time yung flavor ng acting. And I guess it's not just it's just not you guys, kayo Wilbert, Bea, but also the other actors na paano pagbukaing how do you call this high school. I guess nag-rely na lang ako, na I trusted na lang yung stylist kung paano kayo pagmukaing bata, and I guess a lot of your nuances and gestures parang I think na na rin, parang natono na rin kung paano. So parang medyo ko siya na problem na parang ang tangkad-tangkad mo kasi Wilbert Alam mo na parang paano ko ba i-frame si Wilbert na mukhang high school ganun. So ayun, may mga ganung challenges, pero when we were doing the scenes na parang okay, ito yung high school nila, so may babantayan na lang ako pag coming sa mga college. Buti nga ganun tayo pag shoot na parang hindi tayo pa jump between high school and college natin. Yes, direct. Ako ni-request ko yun talaga kay Ate Lay. Kasi yung sa hair, kasi ayoko kasi masyado nag-extensions. Kasi extensions, sabi ko, para sa present na yun. So sabi ko, ang hirap naman nun, Ate Lay. Kunwari, kung magpapagupit ako, tapos haba ulit siya, magupit ulit ako. So, medyo inano ko siya talaga na sana magkaroon ng, tapusin muna lahat ng high school. Tapos sabi ko, Ate Lay, give me just one day. Give me a day in between the high school and college para lang makapagpagupit ako. Sumobra lang naman ang gupit ng very light. Sabi mo nga, di ba? Ayun. Like ako naman sa akin, minessage ko si Direk kasi alam ko mismo yung styling sa akin na magpapabata. At di ba Direk, like ako nag-message sa'yo nung mismong peg ng mga damit. Dapat mas malaki na dapat matago yung yung katawan ko. So, isa yun, plus yung nagpa-perm din ako, like personal
decision ko kasi alam ko na magiging mas bata ako tingnan. And I remember, Wilbert, nagpag-usapan pa natin uniform na sana yung Valeria High, short sleeve, ganun. Na na para lang mukhang relax, ganun. Pero kasi parang inano kasi sa akin ng writers at ng creatives na kasi yung college kasi nila naka-short sleeve na, mga ganun. So, pagmukhang different yung sa Valeria. So, ayun. So, pero nag-work naman talaga, as in So, oo, na parang, I don't know with our viewers kung natanggap nyo ba yung high school version nila. So, I wanna know what you guys think, di ba? Otherwise, hindi ko i-release yung next episode. Charot, ganun. Pero yung energy ng high school talaga, kasi nakakalobat talaga siya. Like, yung una, grabe, like, kailangan itaasan, like, laging taas. So, parang, lalo na kay Arkin. Kasi siya yung parang OA Maraming energy. Yung sorry, yung ipipiggyback mo si Bea and then umano siya sa ground, di ba? Ay, hindi ko in-expect yun yung humiga ako sa ground. Oo. Apa. Hindi kasi direct kasi basta may di ba direct parang sa ikaw na bahala, gano'n. Sige. Oo. And ang gusto ko yan, Wilbert, may mga surprises ka. Ang daming mo mga ad-lib improv, like yung sa volleyball, yung bobo ka ba? Di ba? Bobo na siya, ganun mo. Oo. Di nga pwede 100 episodes. Ano ba? Ang book ay lang, until episode 18. Charot. Ganun. 18 so far. Pero guys, kasi kailangan natin appreciate na kasi pag masyado mahaba, baka lumaylay or baka masyado ng alam mo yun. So, baka mas okay din hindi masyadong sobrang mahaba. I mean, pinagbigyan ko na kayo ng 1 hour yung live sa episode. Charot. Uy, 1 hour and 1 minute din yun, Oo, tsaka parang syempre hindi rin naman pwedeng madagdagan, hindi pwedeng dagdagan ni Direk or hindi pwedeng dagdagan agad-agad ni Via yung story since adaptation nga siya, 'di ba? So, talagang kasi kung makikita niyo sa script namin, sa dulo ng script, as in nakalagay doon kung anong chapter yung na-tackle sa book. So, syempre, kung tapos na yung libro, anong pang i-extend na episodes, 'di ba? So, siguro parang good, well, for me, that's a good thing na talagang nagsistick to the story, to the original story. Yung adaptation, 'di ba? Kaysa naman sa mas gusto niyo ba na maraming mga add-ons pero tas biglang sabihin niyo, wala naman to sa book, 'di ba? Uy, madaming add-ons na okay, questions. May question na mga hindi tao. pang pahaba, na maraming pang na maraming pang, like alam mo yun, yung para humaba lang yung mismong series. Ko doon sa mga scriptwriters natin kasi isipin mo guys, may mga kunwari yung mismong book is gawing scene talaga, scene by scene. Pili ko magiging sobrang boring sa haba, sa alam mo yun, like bawat na may ganun. So, kasi slow burn yung Yeah. Galing ng mga writers na talagang napag-cross nila yung mga scenes na Ay, alam mo ba, yung volleyball sa pilot episode, yung matamaan ka, Bea, ng volleyball ni Luna. Alam mo muntik na ma-delete yun. Kasi, kasi parang, nag-worry sila paano siya i-mount yung eksena yun. And kasi complicated siya when you read it, complicated siya Pero ako yung nilaban ko. Sa schedule, 'di ba direct pati schedule 'yan? Dahil sa schedule. Kaloka yung schedule natin, 'di ba? Pero somehow best effort na napagtagpo ang lahat ng tao. So, nung sinabi ko sa producer sila, kailangan ko eksena na yan. As in, may i-drop akong isa para lang ma-shoot yan. Ganon. So, nagpakita ako ng storyboard sa kanya, dinowing ko kung paano ko siya shootin. At ayun, parang nag-work naman siya. Kasi parang sabi ko, gusto ko sulitin yung mga ganitong chaos ng high school, yung kagaguhan ng Valeria Squad sa high school. Kasi later, hindi mo na makikita yan yung ganyan happy innocence nila. Even sa last book, sa book 6, di ba, na super bigat na ganun. So parang... kasi direct ang high school, book 5 talaga So parang gusto ko i-highlight yung kagaguhan ng Valeria Squad. Kasi di tayo babalik dyan. Ganun. So, kaya nilook forward ko talaga yung chaos ng Valeria Squad.
Naglaban ni Direk. Kasi yung may mga specific points si Direk na yun yung parang pang ano siya. Spectacle. Parang mataas na eksena. Ganun. Sila Direk tanong natin sila kung ano mga favorite eksena nila from episodes 1 to 6. Oo nga guys, sali kayo. Sabihan niyo kami. Like anong... guys, di ba may mga decisions tayo direct na mga decision na for the mismo adaptation na mag-work. Like kunwari, example guys, bakit daw hindi si Irish yung nanalo as prom queen? Kasi mas masakit yung Naya. Favorite ko rin yan. Di ba? Kasi team Naya ako charot. Ganun. Di, kasi visually, nakalimutan na natin si Irish sa sa story. Sa book kasi, naglinger siya kasi every time we read a book, may may version tayo ng characters sa sa head natin, ganun. Pero nung ni-review namin ng edit, parang hindi mo kasi maalala si Irish eh. And we felt na mas mas masakit nung si Naya yung nanalo na prom queen. So which is effective visually ganun. Kasi parang sana at that point sa story dapat may lingering sakit na si Via din na apektuhan kasi kung Irish yun parang parang okay, siguro may feeling yun pero it doesn't drive as hard kung si Naya. Kaya ginawa naming Naya yun. So may mga ganung lang mga visual improvements kasi yun nga kung sa book may ganun ka pero anong mas mag-work here, anong mas masakit para saktan natin lahat ng viewers ganun. Diba? Oo. Kaya deserve yung masaktan ganun. So guys, may mga changes kami. Okay. May mga changes kami for mas maganda. Para gumanda mas lalo yung mismo adaptation kasi may mga changes na hindi talaga siya nag-work pag na like sa personal na. So sumasagot na sila ng mga favorite scene nila. Direct maraming nagsasabi na isa sa mga paborito nila yung eksena ng lahat na may invisible string lahat ng love team. In fairness. Tapos yung kasal, yung wedding booth. Tapos meron din duet daw natin. Duet natin. Tapos, meron pa yung eksena nyo ni Sevi nung last episode, nung sa 6. Na yung siya lang, ganyan. Pero maraming nagsasabi, library scene, yung kay sa amin, yung kay Yana. Pero maraming nagsasabi direct, favorite nga nila, si prom night. Saka ako, parang pareho kami, may ibang pareho kami ng, favorite. Yung sampal daw direct. Wait, yung sa after sa duet? Doon para makita mo nila yung sampal. Alam mo, nagulat ako doon, Bea. Ang lakas nun, ha? Ako din, nagulat din ako direct. Alam mo, the moment na ginawa na yon, hindi ko na masabi yung Bea. Buti na natigil yung sarili ko kasi alam ko, pag namali yun, uulitin niya na naman yung sampal. Bea! Oo. Direct, akala ko nga direct mag-i-insert ka doon sayang. Mag-iibang shot baka mamaya mas tighter. Walang ganun direct sa susunod direct ha. Sige, ulit-ulitin natin. Sige direct, madaming times. Meron pa isang marks. May kamay siya sa face. Yun nga Pero alam mo may na-shoot tayong scene na in a way nag-away kayo. Sinabi sa book, sasampalin ni Via. Direct, di ba ang nakalagay sa script, i-attempt lang. Oo, pero... Gusto ko nga sana So, hindi mo kasabi mo kasi direct ambalang kung totoo di sana. Alam mo, at that point, kung mananampal kasi si Via, medyo siya I just have this feeling na... Ako pa? Hindi parang siya Paano ba? Manipulative, ganun, or parang naging siya, masama. Na-feel ko masama kasi hindi pa jowa, di ba? Kasi hurt siya ng direct Yeah, pero I just saka feel nag-lie siya kasi direct So parang I think it's not parang level 2 lie. Feel ko dapat level 3 lie. Sasampalin mo na Di ba? Kasi sa level 3 lie direct ha.
Well, look forward ka dyan, ha? Yan yung tawagin natin yan the golden sampalan. Ganun siya. Sige. Mag-practice na ako ngayon pa lang, direct. Sige, huwag na practice. Dapat instinct, ganun. Right there and there. Sige. Okay. Guys, ha? Tapos direct, huwag natin sasabihin kay Wilbert. Huwag natin sasabihin kay Wilbert, direct, kung saang eksena, ha? Sige. Ayan, guys, you heard it kung here. Kung saan part ng eksena. Ito, guys, you heard here, ang ka-workmate natin gusto sampalin ang kanyang workmate. So, yan, I look forward talaga sa mga hiwalayan chunks na yan. Ganun. Ay, wait lang. 1 million likes na raw tayo, direct. Dito sa live. So, thank you, guys. Paano malaman yun? Sa direct dito sa TikTok, madaming daming nakikita ko. Hindi nyo ba nakikita? Meron direct sa may upper left na yung may heart. So, heart 1.0M nakalagay. Kasi parang rapid sila nagpa-press ng like. Ganun ba yun? Nag-heart. Yes, direct. So, yun. Okay. Pati may mga gifts na nagbibigay direct. Ito yung sa'yo dito. Ayun yung 539. Yun, gifts yun, di ba? May pera ako niyan. Ha? Magkapera ako niyan. Talaga? Yeah, pero hindi siya like 500 din. Like parang, basta may mga ganun. Parang, not the whole thing. Less than half. I think mga 20%, ganyan. Iinom ko na sana yan eh. I mean, nag-TikTok lang ako para sa TikTok shop at how do you call this? 30% pala, direct yung mapupunta. 30%. Oo, sabi niya. May nagsabi. Yung TikTok ko nga, parang naging na siya eh. VRKin supporter page eh, di ba? Kailangan ko na mag-post ng ibang content, ganun, di ba? Kasi baka sabihin na shipper ako. Never ako shipper, guys, ha? Oo. VRKin. Oo, VRKin. Lang ako, supporter ko sa workmates ko. Ayan. Next question. Direk, ito pa. What should the audience expect for the 7th episode of GSOT? College na sila. College na sila. May nag-spill over na high school scenes. Kasi supposedly episode 6 yun, pero ang haba na kasi nung episode 6. Maging 2 hours siya. Kaya nag-spill over siya sa next episode. So, what to expect? Well, transition nila sa college. And mag-iba yun na yung mood at treatment ng college era. I want hindi ko na lang sabihin kung paano yun, pero makikita nyo na lang visually na mag-iba na yung feeling ng, how do you call this, college era nila. As in, siya, parang the end of the golden age. Charot. Yung golden natin na treatment, ganon. And I guess, parang may hint na about ang parating ni Clea, which is I'm so excited about. And ang Clea ay yan na. Ang dami nga nagtatanong, Direk. Ay, naghang si Direk. Bumagal ang internet ni Direk. Nasabi ko na. I hope na record niyo yun. Diba? Sana ba Direk? Final na? Si Clea, alam mo, final na kasi siya ay, naghang. Yun, oo, kaya yun. Pero final na yun, Direk. Final na yun, no? Hindi pa. I told you! Hindi pa din. Kaya nga daw eh, di ba? I told you. Dapat na-shoot na natin siya, di ba? Pero hindi natuloy. Si Dan Villegas, charot. Director yun. Oo, cinematic pa rin. Oo, cinematic pa rin siya. Pero yun, may Dan na. Pero bawal pa. Yun direct final na. Oo, final na si Dan. So, okay. Baka episode 8 siya. Ganon. I think meron na siya episode 7. Meron na lang 7 dapat, direct. Meron na dapat. Bea? Classmate ni Bea? Ha? Oo. Oo, yung pagsisilosa ni Arkin. Ganon. Yun. Tapos yun, then si Clea, hopefully soon. Ganon. Kasi si Clea, direct nasa rin siya nasa episode 7 din, di ba? Oo, pero anong nangyari kasi, may mga na-split tayong mga sequences mapunta sa ibang episode. So, tingnan natin na kasi okay. Oo, so yun. And then, what to expect pa sa college? Dito, yung angst, nandito na. So, less of the chaos na ng Valeria Squad and more of their... Kasi magkakahiwalay na rin sila eh. Na interpersonal relationship nila. Makikita din natin yung, si Kera, yung in a way, yung low-key damage na nangyari sa kanya.
So if you guys know what that is, ayun, abangan nyo na lang yun. Tapos, yung mag-Spain sila. Sana. Green screen ng Spain natin, di ba? Sana. Hindi pwede. Papayag ba kayo, guys? Green screen daw kasi ang dami nanonood sa illegal. Oo. Kasi kayo, nagpupunta kayo dun sa mga website na nandun sa mga comment dito sa sa TikTok eh. Lang, Viva One lang. Stream legally, guys. Oo. Otherwise, ayun, green screen yung Spain. Ganon. Yung dressing room, wala na. Madelete yan. Oo. Cabinet scene, madelete din yan. Kung mag-illegal streaming pa rin kayo. Ganon. Oo. Walang Kaya pera, dapat Viva One lang. Direk, sa episode 7 ba may heavy na? May mapapasok ba doon? Meron. Wait, Direk? Siyempre, di natin sasabihin dito nga pala, Direk. Pero maging cliffhanger siya. Ganun. Oh. Kasi ang dami na namin na-shoot na heavy. Pero yun na-spread out siya eh. Yun. Pero yun, kung hindi kayo manood sa Viva One, ayun, baka yung next episode, last episode na. Uy, alam nyo guys, nung in-offer sa akin tong project, siguro makichismis lang ako sa inyo guys in-offer sa akin tong project na to, kinabahan ako kasi Wattpad adaptation siya, ganon. And how do you call this, ang worry ko talaga yung mga fans ng book at yung manonood nito, no matter what you do, parang ibabash ka. Yeah. Oo. Kaya kinabahan ako na parang, am I willing to be on that? Kasi parang, baka hindi ako mabash, baka kayo, Bea, Wilbert, alam mo yung mga ganun na parang maging, in a way, maging instrument ako sa ganung na ako naman siguro, I just do the best work that I can do, pero you can't get over sometimes sa mental capacity na someone hates you. Alam mo yun, yung that has something bad to say na in the work that you do. Pero thankful ako na very supportive ang mga fans, ang community. Direk, ako rin that time, na parang nung mga previous books, parang talagang mixed response naman kasi talaga. And doon ko na-realize na yung mga readers, ganyan, ang sobrang hands-on sila and protective sila dun sa libro. Kasi 'di ba parang itong university series, yung I think book 5, lumabas siya during the pandemic. So may mga readers nas in nung pandemic, yung book talaga yung kasama talaga nila. So it really affected them and it's really meaningful for them. Kasi nga ang laking bagay sa kanila nung libro. Ayun. Kaya talaga naging protective sila. Kaya thankful din ako kasi syempre, talagang sila, parang very, very open arms and very welcoming sa atin, di ba, Direk? And na-appreciate ko siya. Na-appreciate ko yun. And in a way, nakatulong din siya for me to... Kasi, I'm coming from the... Ay, ba't ako may shades? Hoy, tanggalin nyo yan. Sino yan, ha? Gift yan, Direk. Pera yan. Direk, gift yan! Okay. Akala ko ginagago ako ng mga tao. Okay, sige. Salamat. Salamat sa pa-shades. Sige. Ayun, kasi coming from fan ako ng mga, anime, mga manga, and adapt siya ng maayos. Alam ko yung feeling na yun eh. So, yun. And, ito, makichika pa ako. In-offer to sa akin. Tapos nag-change ang management ng mine na ang i-offer nila is yung other project. And how do you call this? Wag na natin sabihin direct yung other project. Oo. And ako, napaisip ako, paano kaya to? Kasi parang nandun na sila sa part na na siya eh. Hindi, final decision na ng management. Oo. Ako naman parang sige, wala akong choice, sige, ganun. Pero napaisip ko talaga eh. Parang, I think one day tumawag ako. Alam mo, hindi, Jesus yung gagawin ko kasi hindi ko mapabayaan si Wilbert. Oh. Kasi si Wilbert, lumaki yan sa akin. Lumaki. Yan, Well, kasi, first kong direct.
First movie ni Wilbert was With Me, and sinabi talaga sa akin ng mga boss na siya lead movie ka, i-launch yan. Gawin mo siya nakakatawa. And di ko kilala si Wilbert that time na parang paano ko 'to gawing nakakatawa? Ganun. Ano ba to? Oo. Then parang thankfully, and lagi kong sinasabi, ang comedy hindi natuturo, instinct and natural siya. Thankfully meron si Wilbert. Kailangan ko na lang siya ipalabas, ganun. Pero ilang beses ko rin mapagalitan yan sa first movie namin na, "Hoy Wilbert, ang stiff mo, hindi ka masyadong gumagalaw," ganun. So may mga ganung instances. Pero nung second project namin, marunong na siya mag-comedy, mag-timing. So may mga ganun. So oo, yun. Tapos si Bea, first time ko siya na-meet. Sa Post House, direct. Sa Post House, oo. Sa Post House, kasi friend ko yung producer, si Mick Red, sila ni Nikos, gano'n. Nagdala ako ng banana Q, turon, gano'n. So, pinamigay ko. Tapos sabi, inalok mo ako, direct sabi ko, hindi, di ba? Okay lang po, sabi ko. Oo, then gumanon ako, ayaw niya. Gumanon ako sa producer mo sa Iana, ayaw niya sa akin, gano'n. Direct, tapos hindi kanya naaalala na na-meet kanya doon. Oo. So, okay lang yun. I'm sure Bea meet a lot of Direct yun nga kinain ko kahapon. Hindi ko nakakaalala. So. Ayun. So, hindi. Tsaka direct late ka kasi nagpunta nun. Mga 5 p.m. nata, 4 p.m. Ganun, naalala ko yun. Hindi, walang araw na nun, direct. Wala nang araw, 6 p.m. You feel walang araw kasi, yung... Nasa loob kami lagi. Walang window eh. So, ayun. Yun. May nag-chat yung first kiss daw. Ayun, kung illegal size pa rin kayo, i-delete na rin yun. Ganon. Ang dami na na-delete, no? Ganon. Oh, yeah. Direct, first impression mo daw sa amin, direct. May nakita akong question. Natatakot ako sa'yo, Bea. Sinabi niya sa akin yan. Nag-uusap kami ni Derek. Gumagano ako, maldita ba si Bea? May ganun siya. Direk, hindi naman sa'yo. Syempre, hindi kita mamalditahan. Director kita eh. No, I mean, first impression ko yun. Like first time kita makita, gano'n, na parang, may aura na maldita si Bea. Ingat ako sa'yo. Gano'n. Pero remember yung sa teaser natin, na shoot, ang daldal mo. Then sabi ko, maging comfortable ako sa babaeng to. Madaldal siya. Gano'n. So, ayun. Pero sometimes, Bea, kapag nasa set ako, uma-activate yung pagka-introvert ko. Like, hindi ako masyado, how do you call this, makihabilo sa mga tao, ganun. And especially sa series na nakakapagod siya shootin. Alam mo yun? So, forgive me kung hindi ako machika masyado sa set. And kung... Hindi, carry lang yun, Derek. And kung machika man ako, lutang ako. Alam mo yun? So, may mga ganung moments. So, ayun. Yung IRC's Escape, hindi ako yung director. And feel ko parang bagay siya sa ibang director. Kasi ang bigat nun eh. Parang kasi ang core ko talaga comedy eh. So, alam mo, yung itong mga edit natin, like nasabi ko na parang feel ko hindi ako nagde-direct kasi parang it's usually outside my comfort zone. Ang itong romance, ganun or something. So parang ako eh, parang comedy talagang hinahanap ko pero parang in a way I feel na fulfilled na parang napupull off ko sa inyo ang pagka-romance ganun. So ayun. Okay. Okay, next question. Next. Direct may tanong sila as in for you talaga. How do you plan on assembling the love story of Arkin and Via on their college days? Are there changes or tweaks from the book to adaptation? Assembly? Ano to, Lego? Charot. I just, I take it, step by step. I take it step by step. But more of, inaano ko, yung nuance, yung iniisip niya sa mga moments na to. So parang I really don't have a big blueprint sa, sa pag-assemble, ganun. But it's more of, kasi I believe, most of the magic happens on set. Na tinitingnan ko muna yung run-through and then may maisip ka, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi parang yun nga, like kung i-overthink ko siya, wala, pagod na ako, patay na ako, ganun, di ba? Yung iba pa dito. Hindi pwede, Derek.
Parang alam mo yun, so parang ay, di ko pwede siya masyado overthink. Pero may mga ano na ako, may mga na drawing na ako at may nasulat na ako na by this point ganun. So it's more of the nuances and yung headspace nila during those moments, and yung trabaho ko yun na kailangan kung paano siya magpatagpi-tagpi. So ayun, mahirap siya na question na i-answer ko siya very detailed right now. Pero I hope you guys like it kung paano tong next core or season next arc ng ng Golden Scenery. Uy, alam mo I haven't met Guy. I wanna meet her someday. Weh? Sana napanood niya, no? At sana nagustuhan niya. Happy daw siya direct. Ha? Happy, super happy daw siya sa GC. Hindi kami close kaya. Kasi sobrang happy niya nung nakita. Direct, suot mo yung shades. Ay, sayang, hindi mo nasuot yung shades. Hindi nakita. Hello, Bea? Hindi, kasi may gift. Or ako yun? Ha? Hindi, direct, may nag-gift sa'yo na shades. Kaya lang nawala. Kasi yun yung time na noo mo lang yung nasa screen. Magkano yung points mo, Bea? Ay? Hindi ko alam. Saan ba nakikita? Saan nakikita? Next question, Bea. Wait. Ayan, ha? Di ba, direct? Ha? Wala Okay. Ayun, din. Ayan. Di ba? Okay. Sana Direct, pera my yun. next question. What are the scenes that excites you to shoot on their college days? Wala yan. Anyways, hindi. Yung sa college days, anything involving, yung angst and hindi magkapagkasunduan sa buhay artista ni Arkin and ang quiet non-showbiz life ni Via. And nakaka-excite yun. Especially pagdating ni Clea na... Clea fascinates me as a character kasi siya professional siya, pero alam niya ginagawa niya, pero very multifaceted siya na character. Kaya doon ako, how do you call this? And very relatable kasi itong buhay showbiz ni Arkin and non-showbiz girlfriend era. Kasi nasa industry ako and alam ko nangyayari yan Alam ko yan lahat yan. Ang dami kong chismis Itong mga viewers mo gusto ng chismis. Lasingin niyo lang ako di ba? Ganun charot. True, Ganun. pero So, at least very, very relevant din siya. Direct, no? Oo, very siya. relevant siya ngayon. So parang, Ayun, how do you call it, relatable. Direct, ito. How would you consult or prepare the main stars to discuss the flowchart of their whole college days in GSOT? Anong flowchart? Ano ba? Wait Hindi lang. ko alam. Tinatanong ni Viva One. Pipili ko yung ini-instruct na ni Direk sa akin. Kunwari may iyakan scene tayo, dapat hindi lumabas yung medyo, yung pambata na iyak. So dapat alam mo. So yun yung talagang adjustments sa mga nuances. Ay, wait lang Okay. May dumating na akong delivery. Wait, balik lang ako very quick. Wait lang. Okay, Direk. Kunin mo muna, Direk. Uy, thank you sa lahat ng mga gifts, ha? Saan naman dyan? Okay naman po. Uy, so thank you sa Ikaw, gift. kamusta ka naman dyan? Okay lang. Okay. So yun, thank you sa lahat ng mga nag-gift. Yung mga nisisend nyo na mga shades, mga flowers, and all na nag-flash sa mga screens namin. Thank you guys. Thank you so much. So yan sa sakto yan sa pinadeliver kong pagkain. May pambayad na. Nag-order ulit ako. Ayan nagagano sa heart. Doon na naman? Pero ibang flavor. Like last na to na flavor doon na medyo maanghang. Last na siya. Merong masarap doon na hindi maanghang. Anong flavor? Pero hindi maanghang. So hindi ko alam kung gusto mo. Feeling ko hindi mo masyadong magugustuhan. Pero Gugustuhan ko siya pero lagi masarap siya. na kasi yung maanghang talaga lagi. Wala bang half-half? Meron yata doon half-half. Wala ba half-half? Hindi. Sobrang half na kasi yun. Like half na siya. No, I mean half. 2 flavors in 1 half. Gets mo? Hindi. Walang ganun. Walang ganun. Okay. Pero parang na-miss ko yung
Korean mechado. Ayan na naman yung mechado niya. Guys, hindi nga kasi mechado. Baka naman, may magpaluto ka naman ng isa pa. Hindi mechado yun. Hmm? Kainis. Nagtatanong tuloy sila ng recipe sa akin ng Korean mechado. May picture ako noon, pero na-delete ko kasi di ba Wala. Di ako. Wala. Picture ako. Sure akong wala. Hindi. Sure akong wala. Pinicturean ko siya kasi ipapost ko dapat, sa story ko dapat. Hindi mo siya ni-picturean. Pinicturean ko siya kasi, tapos di ba nag-swipe ako yung nag-clean ako ng gallery. Tapos nasama siya sa delete ko kasi pato may ulam sa ano. Pero pinicturean ko siya. Nagsasend sila ng heart. Thank you, guys. Hindi nga yun. Hindi mo pinicturean kasi nandun ako sa harapan mo. Nung nakita mo yung food, wala nga. Ang meron lang ako, yung may ganun, may sauce ka. Hindi. May wala ka proof. May payong. Thank you. Diba? Meron yun. Wala. Feel ko wala. Yun. Hindi mo nakita na gano'n ng phone? Hindi. Wala ka rin proof. See? Asan yung picture na pinicture? Hello? Hi, Direk. Wait, paano on yung camera ulit? Wait lang, ha? Hindi ko rin alam, Direk. Ayan, okay. Ayan. Okay. Ayan. Hi, guys. Ayan. Ano nangyari? Nung nawala ako? Wala naman, Direk. Yung inaano niya. Hindi, kasi mahilig ka ba sa maanghang, Direk? Oo. Kasarap ng Korean mechado niya. Okay. Kapag nagluto ako doon. Direk, it's not Korean mechado. Direk, nako. Ano ba siya? Bulgogi siya. Inaano niya lang na mechado kasi may mukha daw mechado. Hindi naman nga mechado. Kasi Bisaya yan si Wilbert. Mechado talaga yung mga sahog. Hindi bakit? Mechado lang ba may patatas at carrots? Hindi, wala bang patatas at carrots sa Korea? Well, di ba Like, mechado is malaki yung pieces, di ba? Ganun ba yun? Hindi ko nga alam din kung bakit niya nasabing mechado eh. Kasi ba mechado? Mechado yung itsura. Hindi nga mechado yun. Oy, hindi sinearch ko itsura ng mechado, hindi mechado yun. Hindi ganun itsura ng mechado. Saka walang bell peppers yun. Wala nang delivery. Nandito na yung food. Sino nag-comment nun? Guys. Nandyan na. O nga pala, guys. Natatakot na tuloy ako. Ha? Bakit? Di ba may statement yung Will Best sa Ay, what was that about? What? Oo nga, what's that? What was that? Well, I have heard. Like, may narinig daw silang pumunta daw dito and like, asking for my unit. Talaga? Yeah. So guys, please respect our privacy and lalo na sa mga private places. Kasi yun na nga lang yung time na parang I feel ko na parang yun na yung privacy. Kasi pag the moment lumabas ako sa bahay namin, wala na, parang public na ulit. So, yun na naman. Kakatakot naman yun na like it's not really okay. Yeah, yun siya. I hope you're safe there naman. Ikaw, Bea, where are you again? Nasa ka? Ako direct nasa province ngayon. Nasa coffee shop. Mapabisita dyan someday sa Oo nga, direct. Tara, kapag medyo may pinapaayos pa lang si mama, pero malapit na. So, sana punta kayo, visit kayo. Ikaw din nag-serve. Ako, minsan, like kasi naka-close ko siya ngayon kasi may mga pinapa-renovate. Pero nung naka-open, as in, ako yung nagbabarista, ganyan. So, paano yan? May greeting ka sa customers. Hey, welcome to, Golden Senior Cafe. Ganun. Dapat meron direct. Kaya lang walang may time na sobrang busy, hindi na ako nakaka-greet. Ay, abangan nyo. Okay, game. Next question? Ano abangan? Wala. Okay. Okay. Tapos, ano pa ba? Ito direct.
Direk Victor is such a great guy in comedy genre. The question is, how did the chemistry and individuality of both stars contributed on the show's first 6 episode success? Kasi sa comedy, ano siya, instinct. Ganon, very instinctive siya. So, I think in-apply ko lang din here sa GSOT na siguro, how do you call this, in terms of gusto ko ma-surprise ako, ganon. Like, may mga instances na iba yung direction na sinasabi ko sa ibang characters, ganon, para lang may makuha akong reaction. So, parang, ginamit ko yung pagka-comedy sa mga situations natin na what I feel is okay sa eksena. Parang ganon. So, ang hirap niyang i-articulate kung paano. Pero yun nga, parang first ginagawa ko, observe ko muna paano kayo, actors, mag-interact and sa rehearsal. At yun, doon ako mapapaisip sa eksena. And ito, si Wilbert gumagaling sa timing, gumagaling sa ad-lib eh. So parang nakakatuwa yung mga ganun niya. Ganon. So, yun. And especially yung sila Heaven sila. Yeah. Nicole. Nakakatawa yun yung kayo, yung first time kayo classmates, di ba? Ganon. Adriana double. And parang, pina-flow ko lang, hindi muna ako mag-cut. Bahala sila sa characters. And, ayun, ang ganda ang ganda nung ginawa nila na, sa character na maging memorable. Kasi sabi ko, itong eksena na to, markahan natin na dapat memorable to na first introduction nila kay Luna at Kera. So may mga ganong how do you call this, surprises. So I guess the keyword here is gusto ko ma-surprise sa eksena. Ganon. So yun, parang baka after nitong romance, parang gusto ko na mag-horror eh. Kasi sabi nila, ang horror daw, parang comedy lang daw yan. Yung mga scares, ganun, parang punchline. Pero gawin mong kasi timing. Gets. May mga ganun, things. Yun. Wow, naging na pala to. Naging talk ko na pala to. Parang workshop, no? Ganun. Kasi Direk, marami silang tanong sa'yo. Meron pa nga isa, Direk eh. How will Direk Victor How will Direk Victor make the 7th episode and all the other College Days episodes worth the wait? Bakit? Bakit ganun? Ewan ko rin. Tinatanong nila Direk. Siguro worth the wait siya kasi papunta na tayo on the real angst, the real drama core ng Golden Scenery. So, I guess I feel episode 7 is just laying the groundwork for what's going to happen. So, it's medyo slow burn siya for me ang episode 7. Pero worth the wait siya kasi you need to see this episode so that sa later episodes, gets mo sila Via at Arkin and how, you can't blame them sa situation nila. And how they're gonna go through with this relationship. Ang hirap eh. Kasi parang hindi mo ma-blame yung isa naman gusto niya i-support, pero hindi mo ma-remove yung nararamdaman mo na na-hurt ka eh. Diba? So, ayun, it's worth the wait kasi sasaktan ko na kayo. Ganon. Wow. It's worth the pero wait direct sana maghiwalay na kayo. Pero direct kasi diba, since tapos na yung high school, medyo pa serious na tayo. I mean, it's still, sure ako na it would still be fun. Pero sana kahit hindi na lang siya puro feel good na very mag-reminisce yung viewers, ganyan. Sana sana they stay with us, diba? Sana yung viewers na kahit hindi na siya always happy, yung parang medyo mas roller coaster ride na ngayon yung mga upcoming episodes, sana nandyan pa din kayo. Diba? Direct. Sana nandyan pa rin kayo. Kasi nababasa ko minsan yung mga comments nila na parang kasi it feels very nostalgic, na naalala nila high school nila, na ang saya lang, parang feel good. Pero sana nandyan pa rin kayo kapag yung may mga moments na roller coaster ride na nga. Kasi, for sure, worth it din naman yun kapag medyo mas dulo-dulo na. Kasi marami nagsasabi parang, hindi ko na kaya, yung bigat, gumaganon daw yung mga tao sa book eh. Kayanin niyo please guys, kayanin natin to. Kasi this is their story eh, di ba? Ganon. So, yun. Sabi comment, oo naman, dito lang ako, hindi ako aalis.
Oo, ako rin, di ba? Dito lang ako, di ako alis, ganun. Oo. Yung kakanta si Wilbert, charot, ganun. Okay, may nagko-comment Chevy at Hayes. Wala na kayong look forward. Tapos na yung eksena nila. Ito naman si Direk, very... Sila yung next ipaghiwalay. Charot. Pero di ba babalik si Chevy sa later episodes kasi break na sila. May ganun, no? Anyways, nakalimutan ko na kung ano nangyari. Ganun. So, yun. Pero grabe yung dalawa. As in, parang akala mo, matagal na silang, ka-workmates. Sila Chevy at si Hayes. Ganun. Sorry na ako. Anyways, so guys, Direk, magka-cameo ka ba daw ulit? Wala, tapos na yung role ko, 'di ba? Weird naman babalik ako, 'di ba? Na yung pare from high school, ganun. Gusto ko sana ako yung Hindi ba pwede yun? Di kasi alam mo, pinag-isipan ko 'yan na parang okay, babalik ako, pero baka na siya parang very winking na siya sa audience na, oy, si Direct Victor rather than the scene, rather than the alam mo yun, baka masyado na siyang winking masyado. Parang feel ko, kaya ko lang gawin nung high school kasi ganun pa yung feeling. Pero sa later, baka hindi na Hindi tayo magpa-distract sa mga pa-winking na na fan service, ganun. Na, hindi yung fan service ng VR kin, but yung as me, as the director, ganun. So, ayun. Anong third wheel? Workmates kami dito lahat, ha? Anong third wheel, third wheel? No naman. Oo, di ba? Tricycle kami. Solid kami. Ganon. Hindi kami tatlo. Yun. Okay, direct tapos na yung questions nila. Mga gusto ka ba? Okay naman. I mean, very technical. Very, very workshop, very talk, gano'n na halikole. So parang, medyo nagulat ako na gano'n yung mga questions. Flowchart? Uy, guys, Uy, sana si Guay nga mag-cameo. May nabasa akong comment. Sana si Guay daw mag-cameo. Oo nga, sabihin natin kay Guay. Pero busy daw si Guay Parang busy sa, pagiging lawyer, gano'n. Lawyer ba or law school? Sa law school. Oo. Yun, kaya, well, sana ma-meet ko siya someday. Pero ikaw, Direk, may mga questions ka ba or gusto malaman na thoughts para sa mga viewers natin? Okay, hindi ako prepared sa question na yan. So siguro baka magbasa na ako ng mga ibang yung Our Yesterday's Escape, hindi ako bagay doon na director. Parang feel ko dapat yung magaling talaga sa super drama, ganun. Drama. Oo. Wait, ito siguro ang question ko sa viewers is like I hope you gusto ko lang sana pag-usapan niyo sa friends niyo na okay, i-rephrase ko yung question ko. How do we get casual viewers more into Golden Scenery? Kasi siguro I'm curious to you guys right now na nasa live. Are you all book fans or parang casual viewers kayo na nakita yung trailer, ay gusto ko panoorin to. And na-confuse ba kayo kung sino to, sila Luna, sila Ke, ganun. And I guess paano pa tayo maka-attract ng mga casual viewers to watch Golden Scenery? Kasi when you think about it, ang tall lang homework na sabihin na ay book 5 yan. Ako kung ang viewer ako, book 5, ang dami ko pang alam mo yun, may ganun siyang mental anguish na sa isipan ko, hindi ko muna panoorin yan, may 4 pa pala akong panoorin. Alam mo yun. So siguro yung question ko sa inyo guys, kamusta kayo sa adaptation, at the same time, paano pa tayo maka-attract ng casual viewers? Are you all book fans or casual? Hindi, marami direct dito rin may mga nagko-comment sila na aside from book fans sila, casual sila na nahook sila sa trailer. So, parang, go. Ano ba natin mapapalaganap yung mismo SOT? Casual, book fan, mixed. Actually, ano yung sabi niya? Ay guys, eto.
Gusto ko kayong i-engganyohin na if ever manonood kayo, you can post your reactions dito sa TikTok pag nanonood kayo. Or kung ipapapanood nyo siya sa ibang tao, sa friends nyo, sa family nyo, videohan nyo yung reactions and share it to the TikTok community para, alam mo, feeling ko may thing din about that. Well, but Or like if kunwari, di ba direct, sorry, wait lang. So kapag kunwari meron na na-inspire kayo sa GSOT or like na ginaya niyo si Arkin, nag-confess kayo sa best friend niyo or basta parang kung merong naging difference, yung may nagawa at may kumbaga at kung may epekto yung GSOT sa life niyo, ganyan, for your decisions and all. Share niyo sa amin. Yes. Umamin ba kayo sa best friend nyo? Ganon. Tapos guys, I usually post, like nire-repost ko yung mga story na na yung parang nag-reaction so makikita niyo sa stories ko. So, post. Ano mo dali? Hindi, nagugulat ako, nasabi ko sa'yo, Wilbert, may mga lalaki na nanonood, ha? Yung mga may mga tattoo, gano'n, na kinikilig. Alam mo yun, yung natanggal yung angas, gano'n. Ay, may dog. Uy, ba't may dog? Hello, doggy. Ay, umalis na siya. Pwede siya bumalik? Ano yun? Wait, 2 million na yung hearts natin. 2 million na yung likes. Ayan na yung doggy. 2 million na yung likes sa dito sa live. Thank you, guys. Thank you for the hearts. Question ko, like, may mga lalaki na nanonood. I'm sure sa past books, no? May mga lalaki ding viewers, gano'n, no? Or parang Or depende siguro direct. Ay, may doggy ulit, oh. Wow. Hello, doggy. Ayan. Ang cute ng dog na dumaan. Gano'n lang siya. Hindi na siya babalik, no? Yung dog. Kada may gift. Hindi na direct. Kapag may nag-gift ulit sa'yo. Okay. Ay, ayun na naman siya. Doggy. Okay. Anyway, before we were rudely distracted by the doggy, ayun, so may mga lalaki na parang na-appreciate ko siya kasi ito parang ang genre ko kasi usually is very male, yung style ko of comedy. So if you've seen my past works, guys, na Beach Bros, I Am Not Big Bird, or even Kina for Romance, very lalaki daw yung humor. So hindi ko alam kung nag-translate pa dito sa sa GSOT. Di ako sure parang halikod sa ko, pero na-appreciate ko siya na may mga nagpo-post ng mga reactions ng mga guys, ganun. So yun. It's not usually direct normal. Like ako mismo lalaki ako like lalaki ako. Like parang hindi, 'di ba sabi ko sa iyo, Bay, parang talaga ayoko, nagpapaano ako sa iyo pero ayoko talaga naman romance. Like, ayoko ng romance. Kaya direct kasi ako direct mas kunyari mga K-drama. Mas ko dun sa romance, kilig, ganyan. So sabi ko sa kanya, try mo, ba't kasi ayaw manood? Kaya lang hindi siya rin mahilig. Ng K-drama? Ganun? Hindi ako mahilig sa romance direct. Gusto ko yung may sa romance na genre. May namamatay, may nasusuntok. May sapakan, ganyan. Romantic ng atake mo dito, ha? Na may mga kaya nga direct nasabi ko direct na kuwari ako, example ko yung sarili ko. So parang ano kaya yung flavor ng GSOT na nakukuha natin yung mga talagang mga ganong same, I think same din sa akin na parang alam mo yun. Or parang marami lang tayo nakarelate ng mga lalaki na na-in-love sa kanilang mga best friends. Yung kilig ng lalaki. Yung direct may nag-comment, nanay ko direct nanonood, 61 years old na po, kinikilig sa GSOT at Wilbea. Oh, thank you, Lay. Cute. Wait, sino? Nanay mo? Thank you po. Hindi, may nag-comment direct. Nanay ni Miss Lay. Ay, hello po. Leigh. Tsaka yung lola din ni Golden Bear. My lola is watching GSOT po. Aww. Ayan, umamin ka na sa best friend mo. Chat ka na. Lola na, no? Ganun na, Mas marami ngayon casual viewers kasi mas relate sila. Mm-hmm. Iba kasi Choke University series. Hindi ko pa nasabi sa inyo, Bea, Wilbert. I think reason of the itong GSOT, in a way, madali ko siyang na-gets, na madali ko siya kaagad na nag-grasp kung ano siya. Kasi, ganoon din ako before, I love sa best friend. Ganoon. Ayun. And then, parang umamin, wala, nasira yung friendship. Kaya kayo talaga, kung may mga best friends kayo at na-in-love kayo, wag na talaga, okay? Wag na talaga wag na kayo mag-ruin the friendship. Okay? Yan ang lesson for tonight. Hindi ba okay yung direct? Ano?
Di ba okay yun? Hindi. Kasi yung sa akin, ay yung may Kino ako si Via. Ako pala Si Via. Si Press. Ayun. Ito sabi ni Liz, it encompasses any age po yung GSOT. Tapos direct may nabasa akong comment sa kanya kanina na nanood siya ng episode 1, tapos after episode 1, tsaka siya nagbasa ng libro. So parang other way around. Parang yung iba kasi 'di ba book fans tsaka nanood ng adaptation. Tapos meron din na nag-start manood ng episode natin, tsaka sila nagbasa ng libro. Nakakatuwa naman po. May book version na ba ng GSOT? Wala pa. I mean the Wattpad, the book mismo, not the real physical book pa. I mean, yun nga, parang gusto ko ng physical book eh. Na Wala po daw. Hindi ako mahilig sa love story pero napasubscribe ako sa Viva One na mapanood lang GSOT. What? I actually had doubts about this but I was proven wrong. Thank you. Yes. Thank you. Yun. Ay, kayo pala, Si Daddy nagwa-watch. Ayaw kay Naya. Cute. Uy, Watching GSOT na ang bonding namin ng husband ko every Saturday. Ano yan, direct? Sorry, nadidistract ako sa mga. Love ko si Naya. May ibang fans na parang ang galit na gusto nilang patayin si Naya. Ganun. Huwag naman, guys. Naman. Behave tayo dito. Level 1 pa lang kayo. Good luck. Abangan nyo si Clea. Mas yun. Yun ang gusto niyong patayin. Charot. Hindi pwede. Behave tayo dito. Mabait na si Clea. Ay, oo. Kasi hinelp niya rin si VR Kin eh. Day, sabi nila, trending na tayo sa X ngayon. So, thank you. Ay, may fireworks, Kita niyo yun? Nag-fireworks sa Basahin mo din kung ano daw pinagsasabi nila sa'yo. Talaga? Ano to mga bashers ko? Sa X. Mga bashers ko to. Pero tandaan nila, ako ang may hawak ng Golden Brillante. Ika-crap ko ba? Or gawin kong 10 minutes yung next episode? Charot. Hindi pwede. Hindi ako ganun kasama, I'm a good guy. Saka si Direk, ganyan lang si Direk, pero mabait yan. Direk, soryahan na to ni siya si Direk. Ha? Ito ni soryahan ni Bayhana ni Rod. Ano ta? Storyahan na to ni Bayhana Rod. Magbisay ata Direk, Sige. Kani si Bea ba? Kibaw ba ka? Yan, ano siya. Bisayan supremacy. Please. Subtitle, please. Guys, help niyo ako. Paki-translate. Nabibigla ako, bigla siya nabibisaya. Sino si Bea? Yun lang yung mga mauli na ako, ganyan direct, or magutom na, mga ganun. Magutom. Same naman sa Tagalog yun, di ba? Yung mga bistinyawa, mga giaha, kiyatira, yun, turo na si Atay! Giatay. Bisting giatay, di ba? Gugmang giatay. Ba't nila ako, chinichismis niya daw ako. Bakit? Ano sinasabi nila? Na alin? Translate nila direct for me. Yung sinasabi niya. Yung crowd. Kaya kung saan may masturyan mo nga si Bea ang kanay mo nakatrabaho. Kung saan may masturyan mo. So, masturya? Na-surprise ko na buutan di siya. Okay, naintindihan ko. Na parang anong ikukwento ni Direk kapag dun sa mga iba na nakatrabaho niya ako? Hindi, ang layo. Ha? Tapos na-surprise si Direk sa akin? Pero kuha na si Bea, sometimes inana siya ba? May inana siya kalit ba? Di ba? Mukalit lang, inana. Kalit lang. Pero maayo kayo mo ka ng... Maayo, mukalit, di ba? Pero thankful ta ka direct kani si Bea ron direct nagkuhan gid siya gihat yung gihatag gitanan yun ba di ba na siya mga butang nga kanang dili gid niya basta-basta gid gina like kuhan sa lain gid niya mga katrabaho pero diri sa project pero siya magpadala og daghang pagkaon parang gani magnasay murag kantina na sa iyang bag na murag bisa unsa na iyang ipagawa. May pantry ako direct. May pantry ako sa tent. Ayun. Okay. Dapat na sabihin mo sa akin direct kapag kunwari gusto mo the juice, matcha, tea, coffee, marami yan direct, hot chocolate. Like gusto mo kape. May sarili ako initan ng tubig sa may pantry ako. After i-receive mo ako. Uy, favorite ko yun.
Kung malapit ako sa kanya, may snacks ko dyan. Meron na good. May favorite ko yung pinadala niya, yung pasalubong niya sa akin sa Korea, yung coffee candy thing. Ay, meron pa ako direct. Meron, next state. Ay, gusto ko din yun, direct. Promise. Binigyan niya ako ulit ng pangalawang, yung parang, binigyan mo ko, masarap yun, yung parang matapang. Oo. Diba? Parang may caffeine kick siya eh. Ganon. Mm-hmm. Pero direct, hindi siya like, hindi mo mapigilan. Wala na kasabot. What's kasabot? Masagot? Naintindihan. Wala na siya kasabot, guys. Okay. Pagtarong mo diya, ha? Wala na akong makasabot. Ganun ba? Ganon? No, wala ko naintindihan. Wala na ako kasabot. Wala ako kasabot. Yan. Kanina si Bea direct. Sabdan ta. Ansa man na. Wala, klaro kayo. Halata yung words. Sige, next time na lang. Inig off sa live. Charot. Ganun. Anyways. So, yan. Ano si Bea? Ano ba nakalagay dyan? Ano? Ano ba nakalagay dyan? Dito sa wala, spill na. Tapos na yung questions eh. So, ang dami ko pang actually guys, ang dami ko pang mga behind the scenes photos, videos. Pero tinatamad ako mag-post, tinatamad ako edit, ganun, Ay, meron. May video ka direct. Na Ay, papaalam ako sa nanay ko. Ay, oo nga, oo. Sige, oo. Next time na lang yun. Kung malapit na yung eksenang yun. Oo. Pero alam mo yun, parang inisip ko nga magdala na ako ng cameraman para mag-shoot sa akin. Pero nakakapagod pala maging vlogger, no? Maging content creator. Dami mo na kasing iniisip dun pa lang. Yun nga eh. True. Hirap. Pero wala. Thank you sa inyo guys. 9,000 followers na ako. Diba? Yay! Sa Instagram. Guys, follow niya pa si Direk, guys. Oo, So, anong goal natin, Direk? Kailangan after ng GSOT, ilang... At least mga 10,000, di ba? Ganun. Okay. Mag-affiliate ka na, Direk. Oo nga. Paano ba yung mga ganun? Turuan niyo ako sa mga ganun para... Ako hindi ko rin alam yun, Direk. Like, may nag-message talaga sa akin, nagpadala sila ng mango shake sa set. Ganun. So, parang, shit, I've made it. Ganun. Di ba? Follow niyo ako, ex-gang leader sa Instagram and then dito sa TikTok, Victor Kaiba. Victor Kaiba. Kilala niyo si Kaiba? So, yun. Ay, ano to, sa Twitter, will Bea cancel hiwalayan? Bakit? Ba't ganun yung cancel? Hindi ba cancel yung hiwalayan? Matutuloy yan. Di ba? That's the end game. Shout out lang. Direk, meron palang may Will Bea Visayas. Like, meron silang Will Bea Visayas. So, alam mo ba, ang ginagawa nila, like, lahat ng contents na nagsasalita ng Bisaya, tinatranslate nila para sa mga Tagalog na Will Bea. Wow, thank you po, please. Ay, meron ito may nabasa ko. Asa na siya? Wala na yung binabasa. Watching for Taiwan. Baka sa Taiwan siya. So, hello po. May Galing daw siya, sa Taiwan daw siya. Naka-region lock, may mga, may mga countries na walang Viva 1 eh. I think Canada meron. US ata wala, no? Viva 1. Wala ba doon? Hindi ako sure. Pero, dati direct walang Australia, ngayon meron na daw. Japan. Meron sila watching from Cebu, watching from Davao, watching from Hawaii, watching from Camiguin, watching from Canada. Oh, sana makapunta kami dyan. Ay, meron din watching tayo, from Bicol, watching from Iloilo. What? Ha? Meron ding Will Bea Global. Yes. All around the world. Watching from Dubai, watching from Australia. May watching from Germany. We're so global. Charot. Watching from England, watching from Singapore, watching from New Zealand. Oy, dream destination ko yung New Zealand. Ano yan? Meron ba Japan? May from Japan? I want Japan. Wala pa, pero direct merong watching from Mars, sabi niya. Wow. Then ang tawag sa kanila? Umabot ang Viva 1. Charot. Leyte. Japan, no? Golden kayo, no? Scenery desk. Watching from Paris, Parisan. Watching from Japan, Pangasinan. Ayan, may Pamindoro. Samar. Iligan, Kuwait, Bohol. Ang daming nagme-message na Indonesians, no? Na nanonood na, Gisot. Ang dream ko, makamall tour tayo sa Indonesia, no?
Tara! Tara Oo nga, Direk. Or sa Japan, ganun, di ba? Japan na lang. Oo. Cancel na yung Spain, charot. Hindi, pwedeng iba, Direk. May Spain pa rin, pero dapat may, gano'n. Ayun, so, ayun na nga, mga ka-viewer kada, we would like to invite you to please watch Golden Scenery of Tomorrow, Episode 6, na napalabas na nung Saturday exclusively on Viva One. And tama ka dyan, Via. The unmissable chapter of the whole University series is evolving into much more exciting. Ano? Isa pa? Uni what? Tama ka dyan, Via. The unmissable chapter of the whole University series is evolving into more exciting thing. Kaya't ano pang iniintay nyo, mag-subscribe na sa Viva One for as low as 99 pesos per month para sa unlimited series and movies na to watch with your friends and family. Sa'yo direct. And tama ka dyan. Wait, wala ako sa script eh. Ba't wala ako sa script? Sa'yo sa akin. Tama ka dyan. At nandito na si Camille Prats. Ganun, ma-joke na. Guys, manood po kayo ng Golden Scenery of Tomorrow. Ginalingan namin to. We worked hard for this para ma-enjoy kayo and to make you feel so much more feelings and emotions na makarelate kayo kay Via at Arkin. And I hope you guys still will stick till the end na tapusin nyo yung Golden Scenery and support nyo pa yung kung nabitin kayo, manood kayo sa ibang episodes para makilala mo yung ibang characters and ano pa ba? Yun lang naman. So I hope you guys stay and ready na kayo guys kasi mangyayari na ang Golden Hiwalayan. Wait, may props ako niyan eh. Ganyan. I just wanna say thank you guys. Ay, wow. Tonight. Wait lang, meron muna. Bert, yung mga mo. Tapusin natin hanggang dulo. Ang mga kabidas natin ay mananatiling all-in dahil no to piracy po tayo and lahat tayo ay manonood lamang sa ating paboritong streaming platforms na Viva One. Dahil sa Viva One, both daw. Dahil sa Viva One, bida ka dito. Sabay ako sa inyo. Oy, may closing spiel pa. Sige, direct. Dahil sa Viva One. Sa Viva One, bida ka dito. Yay! Kasi iba-iba yan. May delay yan. So, guys, before closing spiel, mag-thank you muna tayo sa mga mga tao na nanonood ngayon dito. So, yes. Pasalamatan ng Will Bea Official, which is kasama doon mga sub-fandom sa amin na Madams of Will Bea, Ates of Will Bea, Cubbies of Will Bea. Yung ates yung mga ate, yung madam, medyo mga tita-tita na. Cubbies of Will Bea, medyo mga minors ata sila. Mga baby pa. Bea Global, International Wing of the Family, and the Will Bea Visayas. Ayan siya. Tapos, so ding i-shout out ang Wilbes, ang Team Wilbert Online, and Will Lovers. Ayan, tsaka kay Bea. Ayan, yung berries tsaka Beaholics na kanina pa nagbibigay ng rose. Thank you very much. And wait lang, gusto ko rin muna mag-thank you kasi simula kahapon tsaka kanina, nagpa-LED billboard sila sa New York Times Square. Si Berries tsaka si Pam, si Ate Pam. So maraming salamat kasi si Wilbert din, parang last week ba or 2 weeks ago, rin siya sa NYC. So thank you very much sa suporta at sa pagmamahal. Mas nauna pang mapunta yung billboard doon, yung video ko doon, kaysa ako makapunta ng US. Pero thank you very much. Thank you very much. Tara! Wait, ako maging sentile ako for a moment. Wilbert Bea, I'm really thankful and grateful na kayo yung katrabaho ko dito sa Golden Scenery. Wow! I feel madali yung trabaho kasi kayo yun. As in, napakagaling nyo na. And I have to commend the efforts ng past books na in a way, natulungan yung characters nyo and ready na kayo dito sa book 5. And yun, parang I'm very thankful and I'm sure nakakapagod yung shoot natin, ganon. And hindi ako nagsasalita, ganon. Pero keep in mind na, I always look out for you guys and ayun, I'm just so grateful and thankful ako na shit, ang gagaling nyo. So, thank you din. And sa mga fans, thank you din. Even though, sinusungitan ko kayo, thank you pa rin na, support kayo. Pero ihiwalay ko pa rin itong dalawa. Hihiwalay ko pa rin sila.
okay, ihiwalay ko talaga yung workmate na to. Ayun. Pero direct rin, parang sobrang laking factor na kayo yung team namin, na you and sila Steven, parang feeling ko it won't be like this kung hindi dahil sa inyo. So yun, for sure yung fans thankful din sa inyo. And Happy kami rin set. direct, sobrang thankful sa inyo. Well, sa akin din naman, gusto ko lang pasalamatan syempre. First of all, si Bea for, alam mo na, tinanggap mo kong buo. Tinanggap mo buo. Hindi, thank you kasi ikaw yung nakatrabaho dito kasi ang gaan talaga guys, at feel ko parang yung best version ko as an actor lumalabas dito dahil sa mga katrabaho ko at saka dahil sa co-actor ko. And then kay Direk din syempre, grabe guys, kung alam nyo lang yung pinagdaanan namin dito sa GSOT para ma-push to, as in may part talaga na mano-mano ko nang pinuntahan yung Viva para matuloy lang talaga siya dito, as in ganon, kasi I want the best for GSOT at alam ko si Direk Victor lang talaga ang makakabigay nun. So, thank you Direk at pinaglaban ng project na to at sana happy tayo lahat dito. Thank you, And Wilbur. sa lahat ng mga supporters and fans din, salamat po sa lahat ng mga nanonood, mga nag-aabang ng 12 midnight every Saturday, lahat ng mga nagpo-post, nag-ex party, trending party, lahat ng supportang binibigay niyo sa amin. Maraming salamat po. And yun, stream legally please. Wag po kayong manood sa mga illegal sites na nakikita niyo sa mga comments. Yun. Thank you. So yun, posting spills na tayo. So that's a wrap for our TikTok live comeback for this season. Salubong para sa 6th episode ng Golden Scenery of Tomorrow. This is finally the 3rd TikTok live for GSOT and I'm happy that we did it with Direk Victor Villanueva. That's right. And we also hope that you enjoyed the 6th episode, dahil as we go deeper sa story ng Univercada, mas ginagalingan pa namin lalo para maramdaman niyo ang hard work and dedication ng bawat Univercada and production staff. Super excited kami ni Bea na mapanood nyo kami as your king. Finally malapit na tumungtong sa quality days nila alongside the whole Univercada. Yes, the golden era is continuously shining bright with all of you, and see you again next time for another golden sing-along on TikTok, dahil sa Viva One, bida ka dito. Oh, yay! Thank you so much guys. Manihapon pa lang ka, Direk. Manihapon pa lang kanino. Pag-episode na si Baba ganin, manihapon. Karoon po manihapon. Bye-bye! Thank you, Bea. Thank you, Wilbur. Thank you. Thank you, Direk. Ingat, Direk. See you po. Thank you. Guys, ayun nga pala, Post House sa December 11 na Netflix na. Sana panoorin nyo, abangan niyo po doon. Saka thank you sa lahat ng mga nag-gift sa amin today. Thank you. Okay, bye na. And bye-bye. Bye-bye. Bye. Sige na, bye-bye na. Bye. Ngayon pala ako magdi-dinner. Okay, kumain ka na. Bye. Dinner ka na? Hindi pa, mamaya. Bye. After then. Okay, bye na. Okay, yun. Thank you guys sa lahat ng mga nag-join sa amin. Episode 7 na sa Saturday. Sana naka-subscribe na kayo. And thank you sa lahat ng support. We see you and we're grateful for all of you.